tawagin na natin dito. And ask to unmute, Sister Ann Marjorie. Ayan. Sister Ann? Hello po. Yes, magandang gabi po, Sister. Ano po yung may paglilingkod ng puting punto por punto po? Good evening po sa lahat. Kasi curious ako kagabi yung about yung geology at saka demonology ni po, Tata. Tanong ko lang is, di ba sa simbahan natin mayroong mga mystic na talaga yung pinapakitaan sila ng heaven, purgatory, at saka hell. At sinasabi doon na mayroong mga souls na doon talaga sa impyerno. So, ibig bang sabihin na mayroon na talagang souls na hindi na dumaan sa purgatory, dumiretso na talaga sa sa hell? Okay po. So, ibibigay po natin yung kasagutan na yan kay Brother Windel Talibong. Brother Windel? Okay. Meron bang kaluluwa na dumiretso na sa impyerno? Meron. Kaya tinatawag yung damned souls, no? Dahil sa ating aral, Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, agad-agad pagkamatay, haharap tayo ng hukom. At sa Catechism of the Catholic Church, pag mamatay tayo na merong mortal na kasalanan na hindi pinagsisihan, ang isang mortal na kasalanan, enough na para tayo'y itaboy doon sa impyerno, sa apoy. So, meron bang di na dumaan sa purgatorio, dumiretso na sa langit? Yes, yung mga santo. Pero meron ding mga kaluluwang nasa purgatorio dahil ang requirements para makapasok na sa langit, unang Pedro 1:16, dapat ang kaluluwa natin ay banal. At sa Revelation chapter 21-27, walang sino mang makapasok sa langit kahit yung kunting kasalanan. Kaya sa Marcos 9:49, i-purify tayo sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy na yan ay tinatawag ng simbahan na purgatory. Yun po. Sa pangalawang question po, yung naalala ko yung sinasabi ni Father Darwin na may demonyo na nagsasabi na takot sila sa mga pari natin, mga santo, mga santo papa, mga bishops, cardinals, at saka mayroon ding isa doon na sinasabi na yung mga founders ng mga sulpot, sinasabi niya tumatawa lang yung mga demons at sinasabing they are fake, they are all mine. So ibig bang sabihin na pag namatay sila, nandun na sila sa impyerno? Well, Rajando, pakibasa muna yung 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 2:3. 2 Pedro 2:3. Oh. Okay. Ito sabi, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, delikado pala yung mga nadaya nito mga bulaang tagapangaral. Pero sa opisyal na aral din ng Simbahang Katoliko, meron tayong tinatawag na invisible members of the church. Sino po ba yung invisible members of the church? Kahit mga pagano, kahit ibang sikta, kahit Muslim, provided through no fault of their own. Ibig sabihin, di talaga nila alam ang katotohanan. Di nila alam ang Simbahang Katoliko. Yun ang mabasa sa Lumen Gentium, the light of the Gentiles, number 16. Through no fault of their own do not know the true church of Christ or his gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do his will, as they know it through dictates of their conscience, they to may receive salvation. Sino ang matatamaan
sa tinatawag sa catechism, extra ecclesia nollia salus. Outside the church, there is no salvation. Ang tatamaan diyan, yung sinabi sa Lumen Gentium number 14. The Church of Christ must be in nature, in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to embrace it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. So, ano ang delikado? Yung mga piki na alam nila na ang simbahang Katoliko ang tunay, ngunit nagpatuloy sa piking sikta dahil sa cash sunduan, yon ang peligro. So, totoo pala yung yung isang mistake ba yun na nakita niya sa hell si Martin Luther? Well, wala man tayong definitive na declaration sa simbahan dahil ang simbahan may deklarasyon sa paggawa kung sino yung bayani o maging santo, pero walang deklarasyon sino yung nasa impyerno. Pero yun ang mga sinasabi ng mga mistake, no? Mga madre na grabe talaga ang holiness na nakita nila si Martin Luther doon sa impyerno. May mga nagsasabi din si Judas, nakita nila. So, yun ay private revelation. Yung pangatlo ko is yung mga albularyos, mga may anting-anting, 'di ba? Mayroon silang parang kinoconsecrate na yung sarili nila kay Satan. Pag nakamatayan ba niya na hindi nila na-renounce yung occult involvement nila, yun ba'y parang diretsyo na din sila sa impyerno? Para kasi parang, di ba yung mga anting-anting daw, di ba parang idea doon sa impyerno? Una, kapatid, depende po kung sila'y inosente talaga dahil nadaya lang, hindi nila alam. Dahil daming mga kahit Katolikong pumupunta sa albularyo, di nila alam na bawal yan. Kahit na yung mga albularyo, di nila alam na ipinagbabawal pa na yan ng simbahan. At may mga anting-anting. Yun ang mabasa natin sa 2 Macabeo Kapitulo 12, 41-42. Anong mabasa natin? Ipinalangin ni Judas Macabeo yung mga sundalong na namatay sa digmaan, ang kanilang kaluluwa. Bakit sila namatay? Dahil kung ating simulan pagbasa, namatay sila dahil may dala silang mga anting-anting. Pero kahit may dala silang mga anting-anting, sa 2 Macabeo, Kapitulo 12, 41-46, si Judas Macabeo ay nanalangin at nag-alay ng salapi para sa kanilang kaluluwa. Bakit? Wala tayong karapatang magdesisyon kung sila'y nasa impyerno na. Sa Diyos lang yan ang desisyon. Okay. Okay po. Salamat po. Ayan. Thank you so much, Sister Ann. And maraming salamat din, Brother Wendell Calibong, sa iyong napagandang kasagutan. At naway may natutunan itong ating si Sister. Ayan.